Isang mapagpalang umaga pong muli, mga mahal kong kapatid sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar na inaabot po ng aking pong pagbubulay-bulay sa umaga. Magandang umaga po at pinagpalang umaga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon at mga miyembro ng Papuri Baptist Church of Dasmariñas. Sumainyo ang masaganang biyaya at proteksyon ng Panginoon sa umaga ito. So tayo pong lahat ay patuloy na harapin ang panibagong araw na ito sa pagsisimula po ng ating buhay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa umaga. Tayo pong lahat ay manalangin. O aming Ama, may likha ng langit at lupa, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at pampakailan paman. Diyos ng aming salinlahi, Diyos na kumukutkop at tunay na matapat. Sa araw na ito, Panginoon, nais po naming magpasalamat muna. Salamat sa panibagong araw, panibagong buhay na iyong ipinagkatiwala sa bawat isa sa amin. O aming Diyos, sa umagang ito, tunay na kayo lamang ang aming papupurihan at sasambahin sa Espiritu at karunungan. Aming dalangin, Panginoon, ang paglilinis ng iyong banal na dugo sa amin. Patawarin niyo po kami. Sa umagang ito, O Diyos, hangad namin na magbigay ng karangalan sa inyong banal na pangalan. Pakapuspusin mo kami, Ama, ng iyong banal na Espiritu at patuloy na mangusap ka sa mga salita mo na mahayag sa amin pong pagbubulit. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong ibinabalik ng mayroon pong pasasalamat at pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Trust in Him. And our verse today ay matatagpuan sa Proverbs 3:5-6. Kawikaan 3:5 hanggang 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Magtiwala ka sa iyong Panginoon ng lubusan at huwag mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng bagay ay lagi mo siyang lalapitan. Hanapin mo siya at makasisigurado kang ika'y kaniyang papatnubayan o gagabayan. Ang mga talatang ito, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ay isang talata na maging sa aking personal na buhay ay lagi ko pong pinanghahawakan. Sa kadahilan ng madalas na mangyari sa buhay ng isang mananampalataya, yung mismo sa kanyang sarili ay siya na po yung tumingin patungkol sa kanyang magagawa. Lalo tigit kung ikaw ay matalino, matagumpay, na kung saan ang lahat ng iyong ginagawa ay tunay ngang mayroong success. Hindi may iwasan na ikaw ay talagang manangan patungkol sa kaya mong gawin o kaya mong magawa dahilan sa alam mo yung bagay na yun. Subalit, ang mga talatang binanggit ay isang
pagpapaalala sa atin kung gaano po ang ating kaisipan ay nararapat na patuloy nating isubmit sa ating Panginoon. Ang mga talata po ay nagpapakita ng tinatawag na sa kabila ng ating abilidad, sa kabila ng ating kakayanan, ay naroroon na nararapat na ating pong isubmit ang lahat ng ating maaaring gawin sa ating buhay. At ang pagtitiwalang ipinapakita ng mga talatang ito ay isang uri ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos ng katulad sa isang bata. Trusting in our Father God is just simple as a child trusting his father. Na kung saan sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, malibang maging katulad kayo ng isang musmos o ng isang paslit na ito, ng isang bata, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos o hindi ninyo makikita ang kaharian ng Diyos. But what happens in life is that we have so many disappointments and letdowns. And the reason behind that is that because we have a lack of trust in our Father. Kaya minsan, ang mga anak niya ay nasasaktan. Kaya madalas, ang mga anak niya ay nalalayo sa Kanya. Dahil ang katotohanan, tayo po ay nagkulang o nagkukulang ng pagtitiwala sa Kanya. Totoo ba yun, Pastor? Yes. Kung wala po tayo o kung hindi magiging katulad ng isang bata ang ating pagtitiwala sa Diyos, marami tayong haharaping mga disappointment, pagkakamali sa bawat hakbang o bawat desisyon na ating gagawin. Isa na nga lang dito ay yung pagpili ng magiging partner o makakasama sa buhay. Kung meron tayong mga dalaga at binata na nanonood, kaya maraming mga nasasaktan na mga kabataan is because hindi nila ito ipinagkakatiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang akala ba ng bawat isa sa atin ay yung manalangin ka ng isang beses ay sapat na upang sabihin natin na ito na nga yung lalaki, ito na nga yung babae. Isa pong malaking pagkakamali yun. Dahil ang katotohanan, ang pagpili rin ng mapapangasawa o makakasama sa buhay ay isang pagtitiwala na dapat nating gawin sa ating buhay. At kapag hindi natin nagustuhan yung mga bagay na kung saan ay pwede nating magawa o madesisyonan sa ilalim ng kalooban ng Panginoon, lalo tigit pag kalooban ng Panginoon ang usapan, ay gumagawa tayo ng sarili natin desisyon. At doon tayo nasasaktan. Maging sa takbo ng ating buhay sa pang-araw-araw, hindi inaalis ng mga talatang ito ang abilidad o ang kakayanan o ang natutuhan o maging edukasyon ng isang anak niya. Subalit masigit na nalulugod ang Panginoon at bumababa ang kaniyang pabor
sa isang anak niya na sa kabila ng kaniyang kakayanan ay lumalapit pa rin siya, nagtitiwala sa kanyang ama at isinasabit niya kung anong plano siya. Doon ay masigit na nalulugod ang ating Panginoong Diyos. Dahil kung tutuusin, kung atin rin namang iisipin, sino nga ba ang nakakaalam ng plano o blueprint ng buhay natin? Hindi po ba ang Diyos Ama? At dahil dito, kinakailangan po nating magtiwala sa Kaniyang salita. So as Jesus said na maliban na ikaw ay maging katulad ng isang bata ay hindi mo makikita ang kanyang Diyos. Bakit? Because our Father God will never let us down. Siya po ay matapat, siya po ay totoo. And this verse puts us in our relationship to our Father into a heart-to-heart basis. Heart-to-heart. Yung level na kung saan ay puso sa puso, hindi lamang isip sa isip. At maraming mga anak niya ang talagang nasasaktan dahil sila'y bumabase sa kanilang isip. Hindi ko sinasabi na huwag nating gamitin ang ating isip. Subalit, itinuturo ng banal na kasulatan, dapat magkasama yung dalawang ito. Isip at puso. At mas madalas na itinuturo ng banal na kasulatan na dapat ang puso natin ay tunay ngang nakasuko sa kalooban ng. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, hindi mo pwedeng mahalin o hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. At sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan ay kung nasa saan ang iyong puso, nandoon din naman ang iyong kayamanan. So ginagamit yung salitang puso. Kaya tinuturo ng banal na kasulatan that this verse, Proverbs 3:5-6, is a heart-to-heart level of relationship to our Father. This verse states that we must trust Him in a heart level. That's why the verse said, trust in the Lord with all your heart. Bago lang po pinasok yung trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. So nakita niyo yung isip nandoon. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, magtiwala ka sa pamamagitan ng iyong puso. And one thing that I have found out is that my mind can get in the way many times. But if I keep my heart on Him, all is going to come together. Subukan. Kung ikaw ay matagal ng mananampalataya at matagal ng naglalakbay sa presensya ng ating Panginoong Diyos o naglalakad sa presensya ng ating Panginoong Diyos, subukan po. Tingnan. Kapag gumagawa tayo ng desisyon na nakabase lamang doon sa tinatawag na understanding o doon sa tinatawag na isip, mas madalas po tayo nagkakamali at mas madalas na tayo nasasaktan. Subalit kung tayo po ay lumalapit sa Panginoong Diyos in the basis of our heart, yung heart paano? Relationship yan. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, di ba mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso. Yung heart paano? It represents your whole character, your whole mind, your whole personality, yung buong buhay ay nakaalay sa Panginoon. Even yung mind ay nakasubmit sa Diyos.
Kaya ang sabi, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng iyong puso, buong kaluluwa. So, I love this verse. Or I love how verse 6 says that seek His will in all you do. Bakit ko sinabing mahal ko yung talata? Mahal ko yung talata ito. Gusto ko yung talata ito. Dahil ang katotohanan, yung pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga puso ay hindi madali. Hindi madali. Kaya tinuturo ng banal na kasulatan na kailangan po natin hanapin. Seek His will. Trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Yun ang ibig sabihin ng ito. Sa ibang salin Pero ginamit dito sa salin na binasa natin, seek His will. Parang seek ye first the kingdom of God. So yung kaharian ng Diyos ay hindi madaling hanapin. Pero kailangan mo hanapin. At kapag nahanap mo ang kalooban ng Diyos, kailangan mong mag-obey. Kailangan mong sumunod. Yun ang susunod na step. Dahil minsan, maliwanag nang ipinapakita sa atin, sa ating pagsasaliksik, sa ating paghahanap, sa ating pag-meditate, sa ating pagbubulay-bulay, hinahanap mo ang kalooban ng Diyos at ipinakita ng Diyos na ito ang kaniyang kaharian. But the question is, pag nakita mo yung kaharian ng Diyos, are you willing to obey? So doon pumapasok yung seeking the will of God. Yes, it is not easy, but it is hard to seek the will of God. But not just hard when you seek, but also after seeking, are you willing to obey the word of God? Sabi doon, seek His will in all you do. Yung lahat ng ginagawa mo. Wala kang hindi isasubmit wala kang hindi hahanapin. Lahat ng galaw mo, lahat ng isip mo, lahat ng dedesisyonan mo, sa trabaho, sa pag-ibig, sa bawat paglabas mo sa bahay mo, sa pakikipag-usap mo sa kaibigan mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo. Lahat yun hinahanap ng kalooban ng Diyos. But we know what it is. Alam natin yan. His word, the Bible, is His will. Maaaring minsan makita natin may specific will, pero ang katotohanan sa banal na salita ng Diyos ay kailangan mo talagang saliksikin yan dahil makikita mo yan yung general will ng Panginoon. Andyan yan pero hindi mo mawala yan. Andyan talaga yan. Yung tinatawag na pangkalahatang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Meron ding specific, pero mas madalas yung pangkalahatan, kaya kailangan mong hanapin. And the Bible shows us that the Father, Son, and the Holy Spirit ay nandoon at patuloy na tumutulong, gumagabay sa bawat isa sa atin. They will guide us throughout all of our lives. And as we seek Him daily, we find that our lives just seem to come together. Somehow, it is like a supernatural magnet. It draws us to Him. Pag yan po yung kalooban ng Panginoon, mas lalo po tayong mapapalapit sa Diyos. Mas lalo po natin siyang nakikilala. At tayo po ay lalong nailalapit o inilalapit ng ating Ama doon sa tinatawag na pabor o favor na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi ko po sinasabi na hindi natin mararanasan ang mga trials and testing sa buhay natin. May mga darating na ganyan na may experience natin yan sa buhay natin. But the Bible does promise, nangako ang salita ng Diyos sa atin, that God will get us through each and every one of them. Yung mga tests, yung mga trials na yan, magpapatuloy ang pangako ng Panginoon. Magiging tapat siya sa mga bagay na yan. At mamamaterialize siya sa buhay natin. Nakita po pa natin yun. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, that God is faithful and He will never let us down. He will never leave us
to a great victory in Jesus' name. So ngayong araw na ito, trust in Him with all of your heart. And watch Him show the path. Tignan mo, tuturo ng Panginoon ang ating daraanan kung saan doon niya nais na tayo dumaan. And I can tell you, if it is His path, it is going to be a very good path. It is not just a best path for you, but rather, yan yung pinaka-the best na daan para sa iyo. So ngayong umaga, aking idinideklara, aking ikinoconfess that I put my trust in the Lord this morning and I do His way. Because of this, I know that every situation will turn out good. Although it seems negative, pero sa likod niya, naniniwala na ito po ay para sa ikabubuti ko kapag ako'y nagtiwala sa Diyos na matapat. Tayo pong lahat ay patuloy na manalangin at hindi ng gabay sa umagang ito. O aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa patuloy na katapatan mo sa buhay natin. Patuloy, O Diyos, na itinataas ko ang aming bansang Pilipinas. Lord, kami po ay nahaharap patuloy sa matagal na panahon ng pandemya. At sa pangkasalukuyan kami po ay nasa ECQ. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, inilalapit po namin ang aming mga sarili sa iyo. Turuan mo kami na magkaroon ng pananampalataya o pagtitiwala na katulad ng isang pano, na laging dumidikit, nakasandal sa kanya, at labis-labis na nagtitiwala sa kayang gawin ng kanyang magulang. Turuan mo kami, sapagkat nais namin maging matapat o maging tapat sa iyo, Panginoon. Titingnan namin ang realidad, kung titingnan namin yung aming paligid, papaghinain ang aming loob. Subalit, Panginoon, nais naming magtiwala sa inyo sa pamamagitan ng aming mga puso. Tulungan niyo kami, Panginoon. Pasiglahin niyo, Panginoon, ang aming isipan, ang aming puso, ang aming buong katawan, at maging pagpapala kami sa aming kapwa sa kabila ng pandemya. Salamat po, Panginoon, na tinaalala din po namin ang aming mga kapatid na mayroon pong o naapektuhan ng COVID o ng virus sa kanilang katawan. Katulad ng aming mga panalangin nung nakalipas sa pangalan ni Jesus, ito po ay aming winawasak, Panginoon. Hindi po namin ito patuloy na pinapahintulutan na maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw, Satanas, at ang iyong mga kampon ay walang bahagi sa aming katawan. Ito'y binili ng mahal na buhay ng aming Panginoong Kristo. At sa bawat patak ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo, ito ay mayroong kabayaran at kagalingan. Kaya in Jesus' name, I rebuke you and I destroy you, viruses, in Jesus' name. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa buong araw ang magbigay ng patnubay at karangalan, Panginoon, sa iyong banal na Panginoon. Salamat po. Ang lahat ng ito ay aming pong ibinabalik sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Muli, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat. At kung nais niyo pong patuloy na masubaybayan ang aking pong ministeryo ng pagbubulay-bulay at maging ng mga preaching and some doctrinal teaching, and especially din meron din po akong
the typical life of the pastor. Please, mga kapatid, wag po kayong mahihiya daw. Kung hindi po kayo marunong mag-subscribe o mag-click, dahil alam ko minsan yung mga sa edad natin ay hindi natin alam paano mag-subscribe. Magtanong po kayo sa inyong mga anak. So please subscribe yung aking channel sa YouTube. Andyan lamang po sa disclaimer sa baba. Makikita nyo sa video na ito yung disclaimer. So meron doon, please click the link. Pag kinlik nyo po yung link, dadaling kayo sa YouTube at may nakalagay doon subscribe. Mag-subscribe po kayo sa Shepherd's Channel upang sa gayon ay mas lalo po nating mabalikan yung mga ibang mga devotional preaching o devotional na ginawa po ng inyong lingkod araw-araw. So yun lamang po. Maraming salamat sa pag-subscribe kung kayo mag-subscribe. So patnubayan po kayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Soli Deo Gloria.